Ito ang Isla Puting Bato. Maraming tao takot dito kasi delikado daw. Mahirap lang ang buhay namin dito. Yung mga tao minsan walang makain. Pero kagaya ko, mga tao dito maraming pangarap. Ibang-iba talaga ako noon. Sobrang hirap din ng buhay. Tapos ang family ko talagang broken family. Pero dumating ang panahon na gusto ko rin mabago ang buhay ko. Nalaman ko sa kumari ko na mayroon palang CCT. Tapos pinaliwanag niya sa akin. Sumali ako sa CCT. So doon nagsimula yung aking pagkakilala sa Panginoon. Yung unang kuhang loan, 2,000 lang. So, ang ginawa ko para lumago yung pera, ibinili ko ng manok na ilang kilo. Tapos, ang ginagawa ko, hinahatid ko sa mga kapitbahay ko. Ang ginagawa ko doon sa aking pagpapautang, binigyan kita ngayon ng isang halimbawa sa linggong to, magbabayad sila para naisip ko na siguro makakatulong na rin ako doon sa kanila dahil hindi naman mabigat. Sabi ko nga sa mister ko, kailangan na magtayo na tayo ng sari-sari store. Para kahit papaano, instead na pupunta pa sila sa iba para bumili ng bigas. So, naisip ko naman ang daming mga bata. Kaya ang ginawa ko, nag-loan ako ng malaki sa CCT, kung saan doon ako bumili muna ng mga 5 piso net. Naisip kasi namin mag-asawa na mas malaki ang kikitain kung may sarili talaga kaming alagang manok. So, iyon ang ginawa namin. Nag-alaga kami talaga ng manok. Dito na talaga ako lumaki. So, nangarap din ako na makatulong ako sa mga tao rito. Dahil sa hirap ng buhay, nakatulong na ako dito sa Isla Puting Bato. Katulad ng mga basic na pangangailangan, naibigay ko yung ilaw, tubig, tapos yung kalinisan. Nais ko rin palawakin yung aking kaalaman na kung saan sa buong komunidad na ng Barangay 20. Sa pamamagitan din ng CCT, doon ko natutunan kung paano rin mag-handle ng isang fellowship. Bilang isang CSL ng CCT, ay nakakapag-handle na rin ako kung paano ko i-guide yung Word of God. Si Lydia Sanchez, malit na negosyante mula sa Isla Puting Bato, Philippines.